Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Nagpapatuloy pa rin hanggang sa kasalukuyan ang tila ginagawang pangharas ng China sa mga tauhan natin, bunsod pa din ng kanilang pagnanais na angkinin ang buong South China Sea kasama na ang ilan sa ating mga nasasakupan. Noong nakaraang Lunes lamang, binuntutan at hinarang ng barko ng China Coast Guard o CCG ang barko ng Philippine Coast Guard na BRP Cabra. 170 kilometro mula sa baybayin ng Zambales. Sa ulat, patuloy na hinaharangan ng Chinese Vessel 3302 ang BRP Cabra sa kabila ng mga radio challenge. Mayroon pang pagkakataon na nasa 16 na metro na lamang ang layo ng barko ng China mula sa barko ng Pilipinas. Sa isang video makita rin na nasa gilid na ng BRP Cabra ang barko ng CCG. Sinabi ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na nagawa namang maiwasan ng BRP Cabra ang banggaan. Hindi umano ito ang unang pagkakataon na nilapitan ng China Coast Guard ang barko ng PCG. Samantala, namataan ang isa pang barko ng CCG na bumubuntot sa barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Sa monitoring maritime security expert Raymond Powell, ang 134-meter CCG vessel ay lumapit sa BRP Datu, Bangkao. Namataan ang barko ng CCG sa layong 100 nautical miles mula sa Busuanga Island, Palawan. Mayroon ding namataan na Chinese research vessel sa Northern Batanes. Posible din na nagsasagawa ng marine scientific research sa karagatan ng bansa ang research vessel ng China. Ayon kay Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, batay sa Dark Vessel Detection o DVD program ng Canada, ang Chinese research vessel na Zhongshan Daoshu ay umalis sa Guangdong Port, China noong March 31. Pumasok ito sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas noong April 2. Simula noon ay nanatili na sa loob ng Exclusive Economic Zone ng bansa ang nasabing research vessel at iisa lamang ang pattern ng paglalayag nito sa northeastern part ng Pilipinas. Ayon kay Tariela, base sa navigation pattern ng barko ng China sa nakalipas na 5 araw, maaaring ang research vessel ay nagsasagawa ng marine scientific research sa katubigan ng Pilipinas. Umaga ng Lunes, April 7, ang lokasyon ng Chinese research vessel ay namataan sa 91.4 nautical miles ng northeast coast ng Itbayat, Batanes. China Coast Guard Vessel 3302. This is Philippine Coast Guard Vessel BRP Cabra, MRRV 4409. You are advised that you are currently sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone, approximately 91.98 nautical miles from Palawig Point, Zambales, Philippines. In accordance with Republic Act 12064, the Philippine Maritime Zones Act, the United Nations Convention on the Law of the Sea, of which you are a party, the 2016 Arbitral Award. You do not possess any legal authority to patrol within the Philippine Economic Zone. You are directed to cease and desist from conducting illegal maritime patrols within the Philippine Exclusive Economic Zone. Your illegal activities will be reported to higher authorities. Pagpapatunay lamang ito na ang China ay hindi pa din titigil sa kung ano ang nais nilang patunayan. Wala silang planong makinig sa kahit na kanino dahil gagawin at gagawin nila ang kanilang mga nais. Sa ginagawang ito ng China sa ating bansa na tila minamaliit tayo, ang higit na pinakaapektado ay ang mga Pilipino, partikular na ang mga mangingisdang Pinoy. Dahil sa nangyayaring ito, ang mga mangingisda natin ay naabala sa kanilang hanap buhay na siyang bukod tangi nilang ipinangsusuporta sa kanilang mga pamilya. Kung matatandaan noong mga nakaraang taon, tila mas nagiging matindi pala ang ginagawang pambubuli ng mga tauhan ng China sa ating mga mangingisdang Pinoy. Tila walang kahirap-hirap para sa mga tauhan ng China Coast Guard ang manghuli ng isda. Bukod kasi sa hindi nila kailangang magpagod, nakakapamili pa sila ng mga magagandang klase ng isda nang walang kapagod-pagod at hindi nagbabayad. Yan ang nadiskubre ng ating mga tauhan sa mga bangka ng ating mga mangingisdang Pilipino.
paulit-ulit pala silang tila kinikikilan at hinihinga ng isda ng mga tauhan ng China Coast Guard. Ang ating mga mangisda ay walang magawa at hinahayaan na lamang ang mga swapang na Chinese. Ayon sa kanila ay 4 ang nagbabantay na barko sa bukana o mismong pintuan ng bahura, habang nasa 5 naman ang nasa loob mismo ng bahura na hindi din nila alam kung ano ang ginagawa nila doon. Bukod dito ay nadiskubre at inamin din ng mga mangisdang Pinoy na hinihingan din sila ng mga huling isda ng mga Chinese sa tuwing sila ay magkakaroon ng huli at papalaot sa naturang lugar. Nagiging normal na lamang ito ayon sa kanila na kung minsan ang mga tauhan pa ng China Coast Guard ang siyang umaakyat sa mga bangka ng mga mangisdang Pinoy upang mamili ng isda. Para sa mga mangisdang Pinoy sa West Philippine Sea, ang ginagawang pangaangkin at pambubuli ng China sa Baho de Masinloc ay karugtong ng kanilang buhay at sikmura. Hindi na lamang kasi teritoryo ang pinag-usapan dito kundi isang lugar na mayaman sa isda at iba pang mga yamang dagat. Kaya naman ang mga mangisdang pinatapang na ng naglalakihang mga alon, naiiyak na lamang sa tuwing maiisip nila kung hanggang kailan sila magiging bilanggo sa sarili nating bakuran. Isa pang mangisda ang naiyak na lamang habang nagkukwento ng isang insidente kung saan kinuha umano ng Chinese Coast Guard ang gamit nila sa pangisda kaya umuwi silang walang dalang isda. Ayaw ko sanang ibigay dahil naaawaran ako sa pamilya ko. Halos nga wala akong kinita, sir. Ito, sa Kalburo, umuwi kami luhaan. Sa Kalburo walang kinita. Kaya yun ang ayaw ko. Kailan yan, sir? Itong December. December lang, sir. Oo. Kinawit pa ako dito sa lig. Sa video na ito, makikita kung paano humingi ng isda ang mga tauhan ng China Coast Guard sa mga mangisdang Pilipino. Ayon pa sa mga mangisda, madalas umano itong mangyari at wala naman silang magawa. Sa cellphone video na ito, makikita ang mga Chino ay sumampapa sa bangka ng isang mangisda nang walang kahirap-hirap at dumiretso agad sa lagayan ng huli ng mga Pilipino. At ang mas masaklap pa, ang mga Chinong umakyat sa bangka upang humingi ng isda ay sila ding namili ng mga isdang gusto nila. Pinipili nila ang sa tingin nilang mahal, masarap at maganda habang nanonood lamang ang mga mangisdang Pinoy na siyang may-ari ng mga isda. Sa video naman na ito, makikita na lumapit ang isang maliit na bangka ng China Coast Guard na may sakay na 2 Chino. Ang pakay nila ay humingi din pala ng isda. Subalit sa araw na iyon, sumakto na wala pa ring huli ang ating mga mangisdang Pinoy kaya wala ding nagawa ang mga Chino kundi ang umalis. What do you want? Isda, fish. Fish! Fish! Fish. Ang ganitong engkwentro ayon sa ating mga mangisda ay hindi na bago at naging ugali na ng mga kawani ng China Coast Guard ang paulit-ulit na manghingi ng mga isda sa ating mga mangisdang Pilipino. Ang ginagawang panggigipit ng China sa ating mga mangisda at pangingikil sa mga Pinoy na naghahanap buhay ay isa na naman umanong batayan at karagdagang ebidensya upang sampahan muli ng panibagong kaso ang China sa International Court. 8 taon na ang nakakalipas mula nang magpasya ang UN Permanent Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands na pag-aari ng Pilipinas sa mga isla sa West Philippine Sea at hindi sa China mula sa kanilang iginigit na 9-line claim na mapa. Ayon sa tribunal, walang legal na basihan ng China upang angkinin ang mga teritoryo sa WPS. Subalit binaliwala ng China ang hatol at ipinagpatuloy ang pag-okupa sa mga islang pag-aari ng Pilipinas. Hanggang sa kasalukuyan, paruot parito pa rin ang mga Chinese vessels sa West Philippine Sea at wala pa rin silang tigil sa ginagawa nilang tila panghaharas sa mga Pilipino sa sarili nating bakuran. Higit na pinakaapektado sa pag-ukupang ito ang ating mga Pilipinong mangisda na sa kasalukuyan ay problemado na kung paano pakakainin ng kanilang mga pamilya. Mula nang okupahin ng mga barko ng China ang mga pangisdaan ng mga Pilipino, wala na silang pinagkakakitaan. Inagaw ang pinagkukunan nila ng ikabubuhay. At ang mas malala pa ay hindi nila alam kung paano nilang pakakainin ang kanilang pamilya. Ayon sa bagong grupo ng mga mangisda na binubuo ng 6,000 miyembro, umaapila sila noon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang mga opisyal ng pamahalaan na ipaglaban ang karapatan ng Pilipinas na makapangisda sa Exclusive Economic Zone sa West Philippine Sea. Ayon sa grupong bigkis ng mangisda, patuloy ang Chinese Coast Guard sa pagharang sa mga mangisda na makapasok sa EEZ sa Scarborough Shoal o Baho de Masinloc na
na fishing grounds ng mga Pinoy. Hindi na sila makapasok sapagkat hinaharang ng CCG at ang nagpipilit ay hinahabol. Ang ibang mangisda na sumusubok sa Kalayaan Island Group na mangisda ay hinaharang din ng CCG. Ayon pa sa grupo, hindi lamang mga isda ang kinukuha ng mga Chinese kundi pati mga corals. Ang mga giant clam o taklobo ay sinisimot ng mga ito. Gumagamit umano ng mga malalaking makinarya ang mga Chinese fishermen.